Sa liblib na bahagi ng Quezon, may isang sityo na hindi na binabanggit ng karamihan. Ang sityo Balat Kalabaw, isang lugar na nilamon ng sariling anino. Sa araw, tahimik ito at tila payapa. Pero sa hating gabi, may gumigising na gutom at hindi mo alam kung tao pa ba ang kaharap mo. Dumating si Ella isang umaga. Sakay ng lumang jeep, may daladalang bag at kaba sa dibdib. Matagal siyang nawala, 10 taon. Pero ngayon, kailangan niyang bumalik dahil patay na ang kanyang Lola Rosa. Albularyo ang kanyang lola, kilala sa buong sitio bilang tagapigil ng masama. Pagbaba niya, ang hangin ay hindi gaya ng dati. Parang may humahawak sa balikat niya kahit wala naman siyang kasama. Tahimik ang bahay. Walang bumisita sa lamay. Walang dasal. Tanging mga kandila lang ang nagsisilbing bantay. Sa gitna ng lumang sala, nakahimlay ang labi ni Lola Rosa. Ngunit kahit bangkay na, tila ba may pinoprotektahan pa rin siya. May kutob si Ella. May hindi tama sa dingding, sa may lumang kwadro ni Lola. At sa gilid nito, may bahagyang gasgas. Parang may dumaan na matulis. Pagsapit ng hating gabi, tumunog ang kampana. Mahaba, malalim, at parang may humihigpi sa bawat alingaw-ngaw. Sabay sa tunog nito, isa-isang namatay ang mga kandila. Ang mga pusa sa paligid ng bahay ay nagsilabasan. Nakataas ang balahibo. At sa sulok ng mata ni Ella, parang may aninong dumaan sa kisame. Matagal nang may alamat ang sityo. Kapag tumunog ang kampana ng simbahan na walang pari, ibig sabihin, may nilalang na muling nakatakas. Nilalang na dating tao, ngunit pinalitan ng kadiliman ang kaluluwa. 10 taon nang nakakulong ang aswang. Kinulong ito ni Lola Rosa gamit ang anting-anting sa ilalim ng altar. Ngunit ngayong wala na siya, wala na rin humahawak sa selyo. Sa ikalawang gabi, habang lumalalim ang dilim, narinig ni Ella ang kaluskos sa bubong. Mabigat, pero mabilis. Parang 4 ang paa. Nang tumingin siya sa bintana, may pulang batang nakatitig mula sa itaas. Hindi na siya sumigaw. Tahimik lang siyang umatras. Pero bago pa siya makatakbo, wala namang hangin. Biglang bumukas ang pintuan. Sa labas, kita ang anino ng nilalang. Mahaba ang dila. Baliktad ang paa. At ang mukha nito ay si Kapitan Pilo. Tumakbo si Ella sa kakahuyan. Hawak niya ang kwentas ng kanyang lola, isang anting-anting na tila nag-iinit sa kanyang palad. Sa bawat hakbang, parang lumalapit ang halimaw. Hindi ito tumatakbo, pero palaging nandun at malapit lang sa kanya ang nilalang. Sa gitna ng gubat, may lumang krusipihong yari sa kahoy. Sa ilalim nito, doon itinuro ng kanyang lola noon kung saan nakabaon ang pangselyo ng kadiliman. Sa loob ng simbahan, madilim. Sira ang altar at may mantsa ng dugo sa mga dingding. Pumailan lang ang malamig na hangin at mula sa itaas ng kampanaryo, bumaba ang aswang. Ngayon, hindi na ito si Kapitan Pilo. Isa na itong nilalang ng dilim. Maitim, makaliskis, may pakpak na parang paniki.
Hinawakan ni Ella ang agimat. Sinaksak ang kanyang palad at pinatakan ng dugo ang lupa sa altar. Biglang nagliyab ang paligid. Ang kampana ay nahulog at ang nilalang ay nagsimulang masunog. Ngunit bago ito mawala, tiningnan si Ella at ngumiti. Isang ngiting may kahulugan. Bumalik si Ella sa Maynila. Tahimik. Parang normal na ulit. Pero gabi-gabi, sa tuwing sasapit ang 2:00, naririnig niya ang kampana. Kahit wala siya sa probinsya. Sa salamin ng kanyang kwarto, may pilat na bagong hilom sa kanyang batok. At minsan, sa kanyang mga mata, may bahagyang pulang kumikislap. Para bang may nananatiling gutom. Kahit tapos na ang lahat. Ito lang ang masasabi ko. Hindi lahat ng sumpa ay namamatay. Ang iba ay pinapasa lang.